Iyon si Wyatt sa entablado. Wala na ba siya sa kanyang isipan? Naramdaman ni Daryl ang pagkalinga mula sa mga mata ni Lily at Yvonne. Nakaramdam siya ng mabilis na pag-init sa kanyang katawan. Tumango siya sa kanilang dalawa bago siya lumingon upang maglakad paakyat sa entablado. Evelyn, tingnan mo. Sinabi ni Sirs kay Evelyn habang nakaturo kay Daryl. Paakyat na siya sa entablado. Naghahanap siya ng kamatayan, malamig na tugon ni Evelyn. Nang labanan ni Evelyn si Wyatt, ramdam niya ang kanyang lakas. Naniniwala siyang walang sinuman sa karamihan ng tao ang makakatalo sa kanya. Ang Abbess Mother Serendipity na nakaupo sa tapat ng entablado ay nakakandado ng matalim na mata kay Daryl. Paano makakasama sa away ang isang taong walang silbi? Maaari itong maging isang magandang ideya. Kung maaring pumatay siya ni Wyatt on the spot, makakatipid ito ng maraming pagsisikap. Bakit siya nandoon sa taas? Si Megan, na nakatayo sa likuran, ay tinakpan ang kanyang bibig habang nagbubuntong hininga siya. Paano hindi niya nalalaman ang kanyang sariling lakas? Nagsimulang mag-alala din si Megan. Nakita ng Abbess Mother Serendipity ang emosyon sa mukha ni Megan at tinanong, Meg, nag-aalala ka ba sa kanya? Lumitaw na tama ang kanyang haka-haka. Mayroon si Megan na hulog kay Daryl. Palagi siyang naging kalmado at hindi kailanman nag-aalala para sa ibang lalaki. Paano siya mahuhulog sa isang walang silbing lalaking tulad ni Daryl? Alam ng Abbess Mother Serendipity na dapat niyang pigilan si Megan sa pagkahulog sa isang lalaking iyon. Naramdaman ni Megan ang lamig mula sa Abbess Mother Serendipity. Marahan niyang sinabi, hindi ako. Sinabi ko sa iyo ang kasintahan ko ay si Ken. Paano ako mahuhulog sa iba? Ang Abbess Mother Serendipity ay hindi nagtanong ng karagdagang mga katanungan at nagsimulang ituon ang kanyang pansin sa entablado. Sa wakas nasa entablado na si Daryl. Tinignan siya ng mabuti ni Wyatt at sinimangutan ang kanyang mga mata. Hoy tao, naghahanap ka ng kamatayan? Si Daryl ay isang mag-aaral mula sa Hexad School. Siya ay talagang naghahanap para sa kamatayan. Si Daryl ay parang isa lamang siyang level 2 master pangkalahatan. Umiling si Wyatt at sinabi, hindi kita papatulugin. Basura, magsimula na tayo, malamig na sinabi ni Daryl na ang dalawang kamay ay nasa likuran niya. Fine, hayaan mo akong magpadala sa iyo sa iyong kamatayan. Si Wyatt ay hindi nag-aksaya ng anumang oras. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, anda nakasisilaw at nagniningning na ilaw ay lumitaw sa paligid niya. Sinabi ko na kanina, ang sinumang maglakas loob na hamunin ako ay maaaring patay o malubhang nasugatan. Lahat ng tao ay narinig sa kanya ng malinaw. Hindi sila naglakas loob na magsalita ng ibang salita. Pagkatapos ay sumigaw si Wyatt, mga arrow shooting stars. Wow! Agad na nagyelo ang hangin sa mga blades ng hangin. Libu-libong mga blade ng hangin ang pumalibot kay Wyatt. Die! Itinuro ni Wyatt si Daryl. Ang mga talim ay lumipad patungo kay Daryl. Ang katahimikan ay nasira. Ang sumigaw ng karamihan. Malinaw na nais ni Wyatt na patayin si Daryl nang mas mabilis hanggat makakaya niya. Sino ang makakaiwas sa libong mga blade ng hangin? Ang tao ay malubhang nasugatan. Mahal ko. Sigaw ni Lily habang nagsimula siyang sumugod papunta sa entablado, ngunit siya rin ay huli. Hindi nagpanik si Daryl. Tumayo siya roon ng patuloy. Hindi siya nag-alala nang makita ang mga blades ng hangin. Gayunpaman, nagmarch sa kami pasulong. Ginamit niya ang kanyang katawan upang ipagtanggol laban sa mga blades ng hangin. Kapansin-pansin, ang mga blades ng hangin ay nawasak nang maghiwalay ng hawakan nito ang katawan ni Daryl. Ang tao ay hindi nasugatan sa lahat. Ano ang nangyari? Nagulat ang lahat. Ngumiti si Daryl. Sinuot niya ang Celestial Silkworm armor. Ang mga talim ng hangin ay hindi magagawang tumagos doon. Tulad ng naturan, kailangan lamang niyang gamitin ang itaas na kalahati ng kanyang katawan upang ipagtanggol ang balanse ng hangin. Pagkatapos, si Daryl ay nasa harap mismo ng Wyatt. Hindi niya inaasahan na si Daryl ay ganap na hindi masasaktan. Inabot niya ang kanyang palad upang tumama kay Daryl. Akala ng lahat ay maiiwasan ni Daryl ang suntok,
Ngunit ang lalaki ay inilabas ang kanyang palad upang hampasin laban sa palad ng kanyang kalaban. Mukhang nakikipaglaban sila sa kanilang panloob na lakas. Ang mga palad ni Daryl at Wyatt ay nakakandado sa isa't isa, at nakipaglaban sila sa kanilang panloob na lakas. Ang taong ito ay naghahanap ng kamatayan. Isang level 2 Master General ang nais na kalabanin si Wyatt. Siya ay dapat mabaliw. Lahat ay nasasabik sa laban. Walang napansin ang ngiti sa labi ni Daryl. Iyon ay kanan. Sinadya itong gawin ni Daryl. Hindi magagawang talunin ni Daryl si Wyatt dahil siya ang pinakatalento na miyembro ng pamilya Udang. Si Wyatt ay nagtaguyod mula sa hindi mabilang na lihim na militar mga manual. Gayunpaman, kung sila ay nakikipaglaban sa kanilang panloob na lakas, maaaring hindi matalo ni Wyatt si Daryl. Kahit na Daryl ay nasa mas mababang antas kaysa sa Wyatt, ngunit nilinang ni Daryl ang pure energy script, ang kanyang panloob na lakas ay napabuti ng malaki. Ang kanyang panloob na lakas ay katumbas ng isang level 1 martial marquis. Natigilan si Wyatt at nagpumiglas siyang hawakan. Gayunpaman, mahina ang kanyang lakas sa loob, para itong tubig na dumaloy sa katawan ni Daryl. Wala namang nakakasamang epekto. How could he be so strong? That's impossible. He is only a level 2 Master General, Wyatt thought. Finally, after he held on for 5 minutes, Wyatt could not stand it anymore. His face was blood red, his body shook, and he withdrew few steps backward. He dropped onto the floor and vomited, whole mouth of fresh blood. What? Had Daryl won? Everyone was in shock when they saw the results. All of them had their mouths wide open. He was speechless. The crowd was dead silent. Abba's mother Serendipity, who sat near the stage, slammed her fist on the chair beside her. Her face looked terrible. Sa sandaling iyon, wala sa mga mag-aaral mula sa Hexad School ang gumawa ng isang tunog. Nvoyu. Dahan-dahang tumayo si Wyatt at tinitigan si Daryl, kaya niya hindi maniwala sa nangyari. Ang Wyatt ang nangungunang talento mula sa nakababatang henerasyon. Naputla ng kanyang mukha at nahimatay siya habang nakaturo kay Daryl. Ang katahimikan ay medyo nakakatakot. Sa wakas, isang tao sa karamihan ng tao ang nagsimulang pumalakpak at lahat ay nagsimulang palakpakan ang tagumpay ni Daryl. Nanalo siya. Nanalo ba talaga siya? Nanalo ang asawa ko. Naisip ni Lily. Gusto lang ni Lily na tumakbo papunta kay Daryl para yakapin at halikan siya. Kung pinigilan ni Yvonne ang babae, hindi siya makatayo. Namangha rin si Sir sa nangyari. Evelyn, ito. Ito ay wala, nanalo siya dahil maswerte siya, malamig na tugon ni Evelyn. Si Daryl ay nasa tamang lugar at sa tamang oras. Nawala ang lakas ni Wyatt nang makipaglaban kay Evelyn. Hindi kagalang-galang para kay Daryl na atakin si Wyatt sa kanyang panloob na lakas. Ang mukha ni Daisy ay mapula-pula at nanginginig ang kanyang katawan, laking gulat niya. Paano nanalo ang walang kwentang lalaking iyon? Kaya, kailangan niyang ipagtapat ang pagmamahal sa kanya sa harap ng buong paaralan? Hindi. Paano niya ito nagawa? Paano niya maaamin ang kanyang pagmamahal sa isang manugang? Ang palakpakan ay tumagal ng halos 1 minuto. Tumayo si Daryl sa entablado at tumingin sa paligid bago siya nagtanong, mayroon bang nais na lumitaw para sa isang hamon? Si Spencer Luke na mula sa Mountain Peak Sect ay narito upang hamunin ka. Isang binata ang dahan-dahang tumayo sa karamihan ng tao. Ano? Si Spencer Luke mula sa Mountain Peak Sect. Nagulat ang lahat at nagsimula silang sumigaw. Kung si Wyatt ang numero 1 talento, kung gayon si Spencer ang bilang 2. 20 taong gulang lamang siya, ngunit nakamit na niya ang antas 5 Master General, siya ay kasing talino ni Wyatt. Ang Mountain Peak Sect ay isang maliit na sekta lamang, ito lamang ay naging sikat dahil sa Spencer. Ang lahat ng mga sekta ay naiinggit sa Mountain Peak Sect. Naramdaman nila na maswerte ang sekta na magkaroon ng ganoong talento sa kanilang pamilya. Sikat talaga siya. Spencer G. Ang deputy head, na siya ring master ni Spencer, ay hinila ang braso ni Spencer at binalaan siya. Kapag inaaway mo siya sa paglaon, tandaan na huwag gawin ito sa iyong panloob na lakas. Mag-ingat! Tumango si Spencer. Huwag kang mag-alala, master. Magtatala ako.
Nang malapit na si Spencer sa entablado, tumingin siya kay Daryl. Walang espesyal sa lalaki, ang nag-iisa lamang sa kanya ay mas malakas na panloob na enerhiya. Wala siyang ibang espesyal na kasanayan. Tumalon si Spencer sa entablado. Magsimula tayo. Wala akong masyadong oras upang maglaro sa iyo, malamig na sinabi ni Daryl. Mamamatay ka ngayon. Galit si Spencer nang maramdamang pinahiya siya. Sinisingil niya si Daryl ng kanyang espada. Siya ay may isang walang kamangyarihang espada, at si Daryl ay walang pagkakataon na iwasan ito. Halos tumusok ang talim sa dibdib ni Daryl. Gayunpaman, hinarangan ito ng kanyang celestial silkworm armor. Spencer was stunned. He did not expect the sword would not pierce through Daryl's body. He was about to retract his blade when Daryl smiled and reached out to punch Spencer. Thump! Spencer could not avoid it, the punch landed on him. He tumbled and rolled off the stage. What? Just one hit. Daryl defeated Spencer with only a single hit, and it was done in less than 2 seconds. How could it be possible? Anyone who still wants to challenge me. You can come up the stage together, Daryl said coldly but clearly. His deep voice made everyone shiver. What a wild idea, nais niyang lahat ay sabay na umakyat sa entablado. Ang taong ito ay masyadong mayabang, sama-sama nating awayin siya, sumisigaw ang isang tao sa karamihan ng tao. Pagkatapos, higit sa 20 mga tao ang sumugod sa entablado. Sila ay mula sa iba't ibang mga sekta at pamilya, ngunit mayroon silang isang layunin lamang, at iyon ay upang talunin si Daryl. Sinumang matalo kay Daryl ay makakakuha ng pagkakataong pumatay ng Golden Leon, at ang taong pumatay sa Golden Leon ay magiging tanyag. Kinagat ni Megan ang kanyang mga labi at hindi masayang sinabi, ito ay dapat na isang laban sa isa, ngunit ngayon lahat sila ay nais na umatake sa kanya ng sabay. Mga bullies! Kanang sinabi niya iyon, naramdaman niya ang isang pares ng mga mata na nakatingin sa kanya. Inangat niya ang kanyang ulo at sinalubong ang mga mata ni Abbess ina Serendipity. Ano ang sinabi mo, Megan? Tanong sa kanya ni Abbess Mother Serendipity. Sa sandaling iyon, napapalibutan si Daryl ng higit sa 20 mga tao sa entablado. Lahat sila ay may mga talim at tabak at sinisingil nila si Daryl. Kahit na ang mga kalalakihan sa entablado ay mula sa mga sikat na pamilya at sekta, hindi sila nag-atubiling umatake ng sama-sama. Ang kahihiyan! Malamig na ngumiti si Daryl sa kanila, ngunit nanatiling kalmado siya. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga braso, 9 na mahahabang dragon ang lumitaw, at pinalibutan nila ang kanyang katawan. Umungal ang isa sa mga dragon. Ang lahat ng mga hayop sa malapit na paligid ay bumagsak sa lupa, iyon ang lakas ng dragon. Tumayo ang lahat upang tumingin sa entablado. Pagkatapos ay tumingin sila kay Daryl. Bang! Ang 9 na gintong mga dragon ay binilog ang buong entablado. Arf! Maraming hiyawan at hiyawan sa entablado. Ang taong may pinakamataas na antas ay antas 2 Master General. Paano nila maaabot ang hit na iyon? Sa isang iglap lang ng mata, may mga pagsabog ng dugo saan man. Ang mga kalalakihan ay nahulog sa lupa na parang langaw, walang naiwan na nakatayo sa entablado. Ano ang diskarteng iyon? Nagulat ang lahat, walang umimik. Napagtanto ng karamihan na hindi ginagamit ni Daryl ang kanyang buong kapangyarihan. Kung nais niyang ilabas ang kanyang buong potensyal, sa gayon lahat ng nasa entablado ay patay na. Ang lahat ng mga pinuno at nakatatanda mula sa kani-kanilang mga sekta ay natigilan nang makita nila iyon. Alam nila na magiging sikat si Daryl pagkatapos ng laban na iyon. Gagawa siya ng kasaysayan. Gayunpaman, alam nila na ang diskarteng ginamit ni Daryl ay hindi isa sa alinman sa 6 na sekta. Wala pang nakakita dito. Si Daryl lang ang nasa entablado ng malamig niyang sinabi, may iba pa ba? Nagkaroon ng kumpletong katahimikan. Walang nangahas na hamunin si Daryl nang makita nila ang kanyang tunay na lakas. Kung ano ang isang biro. Wala sa 20 kalalakihan ang maaaring matalo sa kanya. Kung may isang naghamon sa kanya ng mag-isa, hihingi lang sila ng gulo. May iba pa bang gustong hamunin ako? Sigaw ulit ni Daryl. Hindi siya malakas, ngunit maramdaman ng lahat ang presyon mula sa kanya.
Tahimik ulit ang karamihan. 3 beses pang humiling si Daryl, ngunit walang sumagot sa kanyang hamon. Mayabang nang umiti si Daryl. Bumuntong hininga si Graham at naglakad papunta sa gitna ng ang entablado. Marahan niyang sinabi na talo ni Daryl silang lahat. Dahil walang bagong hamon, ipahayag kong ang nagwagi ay mula sa Hexad School, Dar. Bago niya matapos ang kanyang mga salita. Tumayo si Abbess Mother Serendipity at sumigaw hanggang sa may isa pang kalaban mula sa pamilyang Emi. Gulat na sigaw ng lahat. Ngumiti si Abbess Mother Serendipity at binigyan si Megan ng kaunting pagtulak. Megan, sige na. Ano? Natigilan si Megan nang sinabi niya, Master, ako ay isang level 1 Master General, ako, hindi. Inasahan ni Megan na gugustuhin ng kanyang Panginoon na sumali siya sa laban. Si Daryl ay isang malakas kalaban, natalo niya sina Wyatt at Spencer. Ang Abbess na ina Serendipity ay kumunot ng kanyang mga mata at inis na sinabi, pinuntahan kita, kaya umalis ka. Walang mga katanungan. Nag-alala si Megan ng palibutan ng 20 lalaki si Daryl. Dapat may nararamdaman siya para sa kanya. Kahit na tinanggihan niya ito, nagpakita pa rin ang kanyang emosyon, hindi niya ito maitago. Ang Abbess Mother Serendipity ay hindi kailanman hahayaan ang sinuman mula sa kanyang pamilya na magkaroon ng anumang koneksyon sa naturang bastard. Nakaramdam ng salungatan si Megan. Guro, hindi ko nais na pumunta sa entablado. Lahat ay nakatingin sa kanila. Galit na galit si Abbess Mother Serendipity. Sumigaw siya, hindi mo ba susundin ang utos ko, Megan? Gaano ka mangahas na suwayin mo ako? Nanginig si Megan nang marinig ang mga salita ni Abbess ina Serendipity. Nakaramdam siya ng pagkakasalungatan. Libong mga mata ang nakatingin sa kanya. Wala siyang ibang magawa kundi ang tumango. Mabuti, pupunta ako. Si Megan ay walang ibang pagpipilian, labis na galit si Abbess Mother Serendipity. Si Abbess Mother Serendipity ay tumango at sinabi, kapag inaaway mo siya, huwag mong idikit ang iyong tabak sa kanyang dibdib. Pinaghihinalaan kong nakasuot siya ng sandata. Nakuha mo ba, Megan? Sinabi ni Megan, Guro, dapat ako maghangad sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Hindi dapat takpan ng baluti ang bahaging iyon. Naging blanko ang isip ni Megan. Ang ibabang bahagi ng tiyan ay ang pinakamarupok na bahagi ng katawan ng tao. Mabubuhay pa kaya siya kung siya ay tutusok doon? Nais ba ni Master na patayin ko si Daryl? Napaisip si Megan. Si Daryl ay palaging mabait kay Megan, binigyan pa niya siya ng makadiyos na tableta, at palagi siyang naging isang patas na tao. Paano niya magawa iyon sa kanya? Pumunta ka. Ang Abbess Mother Serendipity ay nagbigay kay Megan ng isang slight push after she gave her some advice. Everyone's eyes were on Megan. She wore a pair of tight jeans, her body was perfect. All the men were staring at her. However, Megan was only a level 1 Master General. Could she be as powerful as Daryl? The place was chaotic again, everyone talked all at once. On the stage, Megan stood a few meters away from Daryl. She looked complicated. Megan! Abbess Mother Serendipity pressured Megan further. Megan shivered, but she had to obey her master. She held a sword in her hand. She sighed. Daryl also sighed as he said, Megan, please leave the stage. I do not want to hurt you. Even though she was Abbess Mother Serendipity student, Daryl did not want to hurt Megan. Megan was very emotional when she heard Daryl's words. She bit her lips and felt embarrassed. The man had said that he did not want to hurt her. Daryl's words played on repeat in Megan's mind. She was happy to hear that. Abbess Mother Serendipity was furious. She shouted, Megan, don't listen to him. Just go ahead. How could that useless bastard tease Megan, hinaghahanap ng kamatayan? Dapat ay pagod at mahina si Daryl matapos niyang talunin ang napakaraming tao. Nang maisip niya ang tungkol sa pressure mula sa Abbess Mother Serendipity, iiyak na si Megan. Master! Hindi ko kaya. Si Megan ay nahuli sa pagitan ng kanyang pagkakaibigan. Si Daryl at ang kanyang Panginoon. Hindi sana siya nagpupumiglas noong araw na iyon kung alam niyang mahuhuli siya sa ganoong kahirapan.
Mahigpit na sumigaw ng Abyss Mother Serendipity, iniutos ko sa iyo na gawin ito. Kung mag-aalangan ka pa, huwag mo akong tawaging master. Hindi ka na magiging bahagi ng pamilya Eme. Patuloy na sinabi ng Abyss Mother Serendipity, tandaan na kung makatawan ka sa pamilyang Eme, Megan. Nais mo bang mapahiya ang aming pamilya? Tama siya. Si Megan ay isang representasyon ng pamilyang Eme. Kinagat niya ang kanyang mga labi habang hawak siya mahigpit na espada sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay nag-charge siya kay Daryl. Hindi pinaghinalaan ni Daryl na lilipat si Megan mula sa kanyang pakay sa kanyang dibdib hanggang sa ibabang bahagi ng kanyang tiyan. Tumagos ang talim sa kanyang tiyan. Tumagos ang espada sa tiyan ni Daryl, dumugo ang dugo mula sa sariwang sugat. Ikaw, agad na namula ang mukha ni Daryl. Hindi niya inaasahan na babalik ang espada sa kanyang tiyan. Ang hininga ni Daryl ay pinaghirapan. Siya ay natusok sa kanyang tiyan, isa sa mga pinaka-kritikal na puntos para sa mga nagtatanim. Napasubo si Daryl. Hindi niya inaasahan na saktan siya ni Megan. Daryl, nagpanik si Megan, hindi mapigilang dumaloy ang luha niya na maihawak pa ring espada. Ang kanya. Nanginginig ang katawan habang sinabi niya, paumanhin. Humihingi ako ng paumanhin, hindi ko sinasadya na saktan ka, hindi ko talaga sinasadya. Ang kanyang puso ay nawasak ng madurog nang tumusok ang kanyang espada sa tiyan ni Daryl. Wala siyang pagpipilian. Kailangan niyang sundin ang tagubilin ng kanyang Panginoon dahil siya ay isang representasyon ng pamilyang Eme. Umiti si Daryl, nais niyang magsalita, ngunit hindi niya magawa. Patayin mo siya, Megan. Umunggol ang Abyss Mother Serendipity. Nanginginig si Megan habang umiling. Nakaramdam siya ng hindi kapanipaniwala na nagkasala dahil sa pananakit kay Daryl. Kung papatayin niya ito, pagsisisihan niya ito sa natitirang buhay niya. Pakiramdam ni Daryl ay parang sasabog na parang lobo. Isang malakas na alon ng lakas ang sumugod mula sa kanyang sugat. Dahil nilinang ni Daryl ang pure energy. Script, mayroon siyang malakas na panloob na enerhiya. Sumugod ito sa kanyang sugat sa kanyang tiyan. Ang matinding lakas ay nagpadala kay Megan na bumagsak sa entablado. Ang Abyss Mother Serendipity ay walang pasensya, at siya ay galit na galit. Nawala lang ni Megan ang perpektong pagkakataon na patayin si Daryl. Nang mahulog si Megan sa entablado, natalo siya sa labanan. Sa kabilang banda, Daryl hindi nagawa ng mabuti. Dahil nasugatan ang kanyang tiyan. Matapos niyang isaalang-alang ang lahat, tumango ang ulo ni Abyss Mother Serendipity. Sa sandaling iyon, si Daryl ay lumuhod sa entablado, siya ay labis na mahina. Hawak niya lang sa dahil sa kanyang matibay na pagpapasya. Mahal ko. Sumigaw si Lily, nais niyang tumakbo paakyat sa entablado. Lily! Hinila ni Yvonne ang babae papunta sa kanya. Si Yvonne ay tumingin din ng kakilakilabot, ngunit sinabi niya, huminahon ka. Lahat ng mga kinatawan mula sa 6 na sekta at mga kolehiyo ay narito. Ito ay labanan, manatili ka rito at samahan ang iyong sarili. Napasubo si Yvonne nang makita ang pinsala ni Daryl, ngunit pinagsikapan niya ang lahat upang manatiling kalmado. Narinig ni Lily ang mga salita ni Yvonne, ngunit nagsimula siyang umiyak, at ang kanyang katawan ay nanginginig ng masama, mahal ko, mangyaring maghang doon. Hindi na. Nakatiis si Daryl, nahulog siya sa entablado at nahimatay sa lupa. Alisin mo si Daryl mula sa entablado. Tingnan kung maaari pa nating save siya ng Principal Graham Rush papunta sa entablado. Sinabi niya, lahat, sa palagay ko dapat magtapos ang labanan ngayon. Kahit na nahimatay si Daryl, ay dedeklara kung siya ang nagwagi lahat ay nagkakasundo. Kahit na nahimatay si Daryl, nakita ng lahat na siya ang pinakamakapangyarihang miyembro ng mga nakababatang henerasyon. Tinalo niya sina Wyatt, Spencer at 20 iba pang mga kalaban. Nakikita ng lahat na ayaw niyang labanan si Megan nang sila ay nag-away. Karapat-dapat na maging kampiyon si Daryl. Gayunpaman, hindi siya nasiyahan sa sandaling ito. Para sa isang nagtatanim, isang pinsala sa kanilang tiyan ay isang seryosong bagay. Dose-dose ng malalakas na kalalakihan mula sa 6 na sekta ang nagtulungan upang dalhin si Daryl mula sa entablado. Bumagsak si Catherine sa lupa. Kinagat niya ang labi at nanginginig ang katawan.
Iyon ang dahilan kung bakit nag-alala siya, maaaring si Daryl lamang ang makapaglilinang ng resolusyon na tableta. Kailangan niyang tumambay doon. Hindi mapigilang umiyak si Lily habang nakahawak siya sa kamay ni Yvonne. Sabik siya kay Daryl. Magiging maayos siya, di ba, Yvonne? Namilot ang puso ni Lily ng sakit nang makita ang dugo ang katawan ni Daryl. Ang sakit niya ay hindi mailarawan. Bumuntong hininga si Yvonne at tinapik ang kamay ni Lily habang sinusubukan ito console siya. Huwag kang mag-alala, maayos ang lahat. Magiging maayos siya. Kahit na sinabi niya ito, naisip niya na hindi kayanin ni Daryl ang kanyang pinsala. Bumalik si Megan sa kinaupuan niya sa dami ng tao. Nakaramdam siya ng sakit sa buong katawan niya nang itapon siya sa entablado. Sumakit din ang puso niya. Sakit, kaakibat ng panghihinayang at pagkakasala. Ano ang nagawa niya? Tinulungan ni Daryl si Megan ng maraming beses. She had malulutas maraming mga kaso sa kanyang tulong. Ito ay dahil sa Daryl na Megan ay maaaring linangin ang Master General Antas. Gayunpaman, siya ay nasugatan. Mamatay ba siya? Nalungkot ang puso ni Megan nang maisip niya iyon. Hindi napansin ng Abbess Mother Serendipity ang damdamin ni Megan, napangiti siya nang makita ang pinsala ni Daryl. Ang kanyang mga pagkakataong mabuhay ay payat. Mr. Darby, tinanggal ko na ang walang silbi mong apo. Maaari ka na ring mapahinga sa kapayapaan, mahinang sabi ni Abbess Mother Serendipity habang nakangiti ito. Si Graham, na nakatayo sa gitna ng entablado. Itinaas ang kanyang mga kamay at sinabi, lahat. Lahat. Hindi pa natin. Alam ang kalagayan ni Daryl, kaya't tatapusin natin ang hamon dito. Kapag gising si Daryl, maaari niyang maisagawa ang Golden Leon noon. Kung hindi siya makakaligtas, si Miss Megan mula sa pamilyang Emmy ay makakaya maging ating kampiyon at maisa sa katuparan niya ang Golden Leon. Walang sinabi kahit isang salita. Si Graham ay nagpatuloy sa solemn na tinig, ngayon, mayroon akong isa pang anunsyo. Kamakailan lamang, nakatanggap ng balita ang 6 na sekta malakas na magsasaka sa bagong daigdig. Nagpaplano sila ng atake laban sa atin. Ang lahat ng mga mag-aaral mula sa Hexad School ay nagkatinginan, naramdaman nilang nawala. Bagong mundo. Para saan iyon? Nang napagtanto niya na ang mga mag-aaral ay nalito, ipinaliwanag ni Graham, minamahal kong mga mag-aaral, pagkatapos mo makapagtapos, sasali ka sa 6 na sekta. Ikaw ang kinabukasan ng 6 na sekta, kaya oras na upang magbahagi ako ilang impormasyon sa iyo. Kalmado na sinabi ni Graham, mayroong 2 pangunahing bahagi ng lupa sa ating mundo. Ang bahagi na tinitirhan natin ay tinatawag na kalikasan sa kalibutan, at ang isa pa ay ang bagong daigdig. Noong sinaunang panahon, ang emperador at si Johnson ay nakikipaglaban. Natalo si Johnson sa gyera, kaya dinala niya ang natitira sa kanyang mga sundalo at mamamayan upang manirahan sa bagong daigdig. Ginamit ni Johnson ang lahat ng kanyang lakas upang likhain ang dagat ng kamatayan upang paghiwalayin ang 2 lupain. Ang pinakamalakas na magsasaka lamang ang maaaring tumawid sa dagat ng kamatayan. Ito ay sapagkat ang pinakamalakas na magsasaka lamang ang makakalutang at magamit ang kanyang panloob na enerhiya upang ipagtanggol ang grabidad ng dagat ng kamatayan. Ito ay isang mapanganib paglalakbay para sa mga nagtatanim na hindi sapat ang lakas. Dahan-dahang sinabi ni Graham. Lahat ay namangha. Ang mga mag-aaral ng Hexad School ay nagulat na marinig iyon. May isa pang lupain sa mundo. Gaano katindi? Sinabi pa ni Graham, si Johnson at ang kanyang milyon-milyong mamamayan ay umatras sa bagong daigdig. Ginugol nila ang libu-libong taon upang magparami at muling maitayo. Hindi pa sila nakikipag-ugnay sa aming lupain. Hanggang sa King Dynasty na. Nagsimula ang pakikipag-ugnayan sa pagitan ng aming mga lupain. Siyempre, dahil sa dagat ng kamatayan, ang mga malalakas na magsasaka lamang ang maaaring tumawid sa kabaligtaran. Mukhang nag-alala si Graham. Kamakailan lamang, natanggap namin balita na ang emperor ng New World ay nagpadala ng mga magsasaka sa aming lupain upang mag-anyaya ng mga matatag na pamilya na sumali sa kanila. Mayroon silang mga plano na mangibabaw sa kalikasan ng daigdig. Kung ang lahat ng mga pamilya at sekta ay sumali sa New World Emperor, sisirain nila ang kalikasan sa daigdig.
Ang New World Emperor ay isang malupit at agresibo na tao. Maaga o huli magkakaroon ng labanan sa pagitan ng aming mga lupain. Tahimik ang kapaligiran, walang sinabi kahit isang salita. Lahat ay nakadama ng pakiramdam ng panganib at banta sa kanilang isipan. Umiti si Graham nang makita ang nag-aalala na mukha ng lahat. Sa gayon, naniniwala ako na naintindihan ng lahat ang ibig kong sabihin. Ang hinaharap ay maaaring hindi magmukhang maasahin sa mabuti sa ngayon, ngunit inaasahan kong kapag sinalakay tayo ng New World, tayo ay magkakaisa upang magtulungan. Hindi kami sasamba sa New World Emperor, sinabi ni Graham na may kumpiyansa at pagmamalaki. Lahat ay na-motivate. Ang pinuno ng sekta ng beggars na si Stephen Simmons ay tumayo at sumigaw, "Ako si Stephen Simmons, ang six-fingered legend na ika-negatibo 32 henerasyon na pinuno ng sekta ng mga beggars. Manunumpa ako sa ngalan ng aming sekta na lalaban kami hanggang sa wakas." Tama. Kami, mula sa Mountain Peak Sect, ay sumasang-ayon din dyan. Sang-ayon din ang The Great Honor Family. Kahit na hindi kami isang malaking sekta, ipagtatanggol pa rin namin ang world nature hanggang sa aming huling hininga. United tumayo tayo. Ang mga mag-aaral ay lubos na naudyok, kaya nagsimula silang sumigaw. United tumayo tayo. Libo-libo sa kanila ang sumigaw ng sabay sa pagmamalaki at karangalan. Tatayo tayong magkakaisa upang ipagtanggol ang ating lupain laban sa bagong daigdig. Natuwa si Graham nang marinig iyon. Huminga siya ng malalim at tumango ng may malaking ngiti. Mahusay. Ang bawat isa sa iyo ay isang tunay na bayani. Salamat. Si Graham ay yumuko at sumigaw, kami ay natipon dito. Ngayon at nakipag-alyansa kami, ito ay isang bagay na dapat ipagdiwang. Bilang punong guro ng Hexad School, aalagaan kong mabuti ang lahat. Dito. Naghanda ako ng mga pagkain para sa iyo, kaya tayo na ipagpatuloy ang pagdiriwang sa larangan ng paaralan. Cheers! Mahusay! Cheers! Ang buong bukid ay napuno ng tawa. Gabi na at gabi at ang buwan at mga bituin ay may maliwanag na maliwanag. Ang buong pamilya Darby ay natutulog sa payapang gabing iyon. Sa isang pribadong silid, masikip ang hangin. Niyakap ni Queenie ang kanyang mga tuhod habang nakagalaw siya sa isang sulok. Namumula ang kanyang mga mata, mukhang wala na silang pag-asa. Matagal na siyang umiiyak na natuyo na ang luha niya. Naupo siya roon ng isang buong araw at isang gabi. Ang Darbys ay nagpadala sa kanya ng pagkain, ngunit hindi niya ito hinawakan alinman dito. Ang nakaraang gabi ay isang bangungot na gagawin niya huwag kalimutan. Matapos ang panggahasa sa kanya ni Jackson, gumuho ang kanyang kahangahangang mundo. Siya ay masyadong nahihiya na ipagpatuloy ang kanyang buhay matapos ang panggahasa sa kanya ng halimaw. Creak! Ang pinto ay gumawa ng isang tunog, nanginginig si Queenie sa takot. Ang halimaw na naman ba iyon? Naroon ba siya upang panggahasa muli? Habang nag-aalala siya, may lumakad papasok. Ito ang pinuno ng pamilyang Darby na si Drake Darby. When he saw a fear in Queenie's eyes, he said, "Miss, don't be afraid." Drake did not know what Jackson had done in the secret room the previous night. He felt the tears on Queenie's face were because she was afraid. "You may leave now," Drake said. Abba's mother Serendipity had sent a message to Drake to inform him that one of her students had seriously injured Daryl. She did not think he would be able to survive it. They would not need to go ahead with their plans, and there was no reason to hold the lady for ransom. Queenie asked, "Who are you?" "Elvis, did you kidnap me here?" Bumuntong hininga si Drake at sinabing, malamang na mamamatay si Daryl, kaya't hindi ako magsinungaling sa iyo. Kami ang pamilyang Darby. Dinala ka namin dito upang akitin ang bastardo na si Daryl. Ang pamilyang Darby ay isa sa pinakamalaking pamilya sa lungsod. Siyempre, narinig na ni Queenie ang tungkol sa kanila. Dahan-dahang nagsalita si Drake, alam ko na si Daryl ay iyong bayaw. Dapat mong malaman na ginahasa niya ang kanyang kapatid at pinatay niya ang kanyang lolo. Hindi namin kailanman patatawarin ang gayong tao. Kahit na hindi kagalang-galang napigilan ang dalaga, kailangan niyang ipaalam sa kanya ang totoo. Bago siya matapos, galit na galit si Queenie.
Sumigaw siya, sinungaling ka. Ang aking bayaw ay hindi masamang tao, ngunit kayong lahat. Lahat kayo ay masama. Hindi niya malilimutan ang insidente noong nakaraang gabi. Bumuntong hininga si Drake. Nasa sa iyo ang maniwala sa akin o hindi, ngunit ito ang totoo. Matapos ang lahat ng masamang bagay na nagawa niya, sa wakas nakuha niya ang nararapat sa kanya. Siya ay nasugatan at malamang hindi siya makakaligtas. Nagsimulang umiikot ang ulo ni Queenie. Nasugatan si Daryl? Impossible iyon. Napakalakas ni Daryl, paano siya nasugatan? Siya ay nasugatan? Hindi siya naniwala ni Queenie, nagsimula siyang umiyak ka. Hindi ako naniniwala sa iyo. Nagsisinungaling ka. Lahat sila ay mga bastard. Ayaw ni Drake na sabihin pa. Kung hindi siya nasugatan ng malubha, sa palagay mo ba papayag ako na umalis ka? Punta ka na lang buksan ang pinto at umalis. Walang pumipigil sa iyo. Pagkatapos ay tumalikod si Drake at umalis. Sa bulwagan, kitang-kita ang galit ni Drake. Palagi niyang hinahangaan si Daryl. Paano niya pa nagagawa ang lahat ng mga pagkakamaling iyon at napunta sa isang paraan? Sayang naman. Si Florian ay tuwang-tuwa na naglakad papasok sa silid. Pare, narinig kong sinaktan ni Megan si Daryl at hindi siya makakaligtas ngayong gabi. Totoo ba iyon? Iyon ang pinakamagandang balita kailanman. Kung si Daryl ay patay, kung gayon walang katibayan na ginahasa niya si Rebecca. Tahimik na tumango si Drake. Nakaramdam ng ginhawa si Florian habang nakangiti. Oh, yes. Kumusta naman ang batang babae na dinakip natin? Wala tayong pakinabang sa kanya ngayon. Tatanggalin ko na ba siya? Ang kanyang asawa, si Yumi, ay kasama niya buong gabi, kaya't wala siyang pagkakataon na pumunta sa lihim na silid. Ito ang perpektong pagkakataon na gawin iyon. Bumuntong hininga si Drake. Pinalaya ko na siya. Ano? Hinayaan mo siyang umalis? Nabigo si Florian. Wala sa kalooban si Drake na magsalita pa, kaya't kumaway siya at sinabing, umalis siya ilang. Minuto na ang nakakalipas. Ngayon umalis ka. Iwanan mo akong mag-isa. Fine tea. Nakangiting lumabas si Florian. Napakagandang batang babae, sayang ang hindi ko pagtulog sa kanya. Sumugod si Florian sa tirahan upang hanapin si Queenie. Madilim ang langit at walang maraming tao sa mga lansangan. Wala pang 3 minuto, nakita ni Florian si Queenie na nag-iisa sa kalsada. Perpektong tiyempo. Natahimik si Florian sa likod ni Queenie. Kasing lambot ng kaya niya, ayaw niyang tumunog. Tiyak na babalik si Queenie sa pwesto ni Daryl. Mga 5 minuto, lalampasan niya ang isang tahimik na eskinita. Plano na ni Florian na panggahasa siya roon. Naguluhan si Florian nang dumaan si Queenie sa eskinita, hindi siya lumingon dito. Tumungo siya sa direksyon ng dagat sa halip. Bakit siya pupunta sa dagat sa isang oras? Hindi nagtagal, dumating si Queenie sa isang bangin. Ang talampas ay halos 100 metro ang taas, at ang dagat ay nasa ilalim nito. Ang alon ay bumagsak sa mga bato na agresibo. Tumayo doon si Queenie at nagsimulang umiyak. Pinsan! Sister, Daryl, miss na miss ko na kayong lahat, ngunit ako rin nahihiya na makita muli ang sinuman sa inyo. Sinubukan ni Queenie ang lahat upang pigilan ang kanyang luha sa buong paglalakbay sa bangin, sa wakas ay mailabas na niya ang kanyang emosyon. Daryl, nilamon nila ang aking reputasyon. Nais kong mamatay, ngunit mamimiss ko kayo lahat. Ano ang dapat kong gawin? Si Queenie ay nasalanta, hindi niya napigilan ang umiyak. Napakarupok ng kanyang katawan, kaya't halos mahulog siya sa bangin. Mahigpit niyang hinawakan ang mga kamao habang umiiyak. Gusto niyang maghiganti, ngunit ang pamilya na dumukot sa kanya ay ang pamilyang Darby. Sila ang pinakatanyag na pamilya sa lungsod. Kahit na makaligtas si Daryl sa kanyang pinsala, hindi siya makakalaban sa pamilyang Darby. Wala na ang pag-asa ni Queenie. Siya ay lubos na nawasak. Naisip niya na tatapusin niya ang kanyang buhay. Ipinikit ni Queenie ang kanyang mga mata at malapit na siyang tumalon mula sa bangin. Biglang isang makademonyong tawa ang narinig mula sa likuran niya. Nanginginig si Queenie at tumalikod upang makita ang isang masamang lalaki na papalapit sa kanya. Florian. Sinundan niya siguro siya.
Para siyang demonyo. And she hated him. Who are you? Queenie asked. Florian stared at Queenie as he approached her. It is not important to know who I am. The most important thing is that it's a waste for a beautiful girl like you to die so young. Florian walked closer toward the girl. He was surprised to see Queenie was about to jump off the cliff. He had heard Queenie when she said that she was no longer pure, she had been raped. He was puzzled. The person who raped Queenie must have been someone from the Darby family. Someone had acted faster than him and taken advantage of her. Florian ay nagpatuloy sa paglalakad patungo sa dalaga na may madilim na ekspresyon sa mukha. Huwag kang lalapit sa akin. Malakas na sigaw ni Queenie dahil takot siya nang maglakad papalapit sa kanya si Florian. Pumikit si Queenie, nais niyang tumalon mula sa bangin. Gayunpaman, hindi siya sapat na mabilis. Tumalon sa kanya si Florian at idinikit ang katawan sa bato. Akmang hahalikan na siya nito. Tumigil ka na. Biglang sumigaw ang boses ng a woman, ito ay stern at malamig. Natigilan si Florian. Huminto siya at tumalikod. Isang mabilis na figura ng katawan ang mabilis na lumapit sa kanila. Namangha si Florian nang makita ang babae, siya ay kasing ganda ng isang diyosa. Nakasuot siya ng tradisyonal na lila na mahabang damit. Siya ay tumingin sa gayon elegante. Nakasuot din siya ng maskara, kaya hindi niya malinaw na makita ang mukha nito. Gayunpaman, halata na mayroon siyang isang pares ng kaakit-akit na mga mata. Her beauty attracted Florian. Even though he had seen many beautiful girls, she looked special and different. St. Florian finally gathered his thoughts. He sized up the lady and smiled as he asked, "Jinda, beautiful lady, what can I do for you?" The girl in the long purple dress did reply to him. Slap! The girl lifted her arms and slapped him across the face. The slap might have looked gentle, but only Florian knew how scary it had been. He felt energy swap in him, and then he bounced off like a kite. Arf! Ay! Florian shouted in shock, one slap had sent him. Mula mismo sa bangin. Habang bumabagsak siya sa bangin, siya naririnig ang alon sa ilalim niya. Natigilan si Queenie, ngunit laking pasasalamat niya na iniligtas siya ng ginang. Kahit na hindi nagawa ni Fabian na gawin sa kanya, wala pa rin siyang balak mabuhay. Hindi na siya naging dalisay, kaya bakit siya magpapatuloy na mabuhay? Pagkatapos, tumalon si Queenie mula sa bangin. Pagkaalis pa lamang ng kanyang mga paa sa lupa. Marahang itinaas ng ginang na kulay lila ang kanyang mga kamay. Nagawa niyang agawin si Queenie at hinila siya pabalik sa ligtas. Ikaw, humihingal si Queenie. Bakit mo ako niligtas? Ayoko nang mabuhay. Ayokong mabuhay. Tumingin sa kanya ang ginang na kulay lila. Napakabata mo pa, bakit mo gugustuhin na magpakamatay? Ang kanyang tinig ay kalmado at nakakumbinsi. Bumuntong hininga si Queenie, namumula ang mga mata niya. Pagkatapos ay nagsimula na. Siyang humikbi. Ginahasa ako. Ayoko nang mabuhay pa. Nagsimula siyang umiyak, ito ay isang nakakaawang tanawin. Ang babaeng nakalila ay tumingin sa kanya at mahinahon na sinabi, dahil sa naglakas loob ka na mamatay, bakit hindi ka magkakaroon ng lakas ng loob upang mabuhay? Alamin mong maging mas malakas at balang araw ay maghihiganti ka. Ay, walang masabi si Queenie. Hindi pa ako tumatagal ng isang alagad. Ngayon, gagawa ako ng isang pagbubukod at tatanggapin kita bilang aking alagad, sabi ng ginang na mailila, ang kanyang boses ay sariwa. Nanginginig si Queenie. Ang mga imahe ni Florian habang siya ay lumilipad mula sa bangin nang sampalin siya ng ginang ay pumasok sa kanyang isipan. Ate, maaari ko bang malaman ang iyong pangalan? Nagtataka na tanong ni Queenie. Hindi mahalaga iyon. Kaswal na sabi ng babaeng nakalila. Mula ngayon, tatawagin mo ako bilang master. Pagkatapos ay huminto siya at idinagdag, ako ang kagalang-galang na pianist, Celine Main. Kagalang-galang na pianist, Celine Main. Inulit iyon ni Queenie sa kanyang isipan. Pagkatapos, marahang ginawa ni Celine ang isang kilusang swish gamit ang kanyang mga kamay at lumulutang si Queenie sa hangin. Hinawakan siya ni Celine habang papalipad sila at nawala sa madilim na kalangitan.